Welcome to Redefining Us. Nais naming ihayag ang Gospel of Grace patungkol sa ginawa ni Jesus Christ na siguradong magpapalakas sa ating faith and Christian life araw-araw. Tara, let's dive into God's Word and His love together. Okay, Luke chapter 10, verse 39 to 42. Verse 40 pala, verse 40 to 42. Okay? Luke 10, verse 40 to 42. Okay? Ready na? Isang version lang tayo, New King James Version or New King James na lang. Kasi alam ko yan yung pinapabasa ko before. 10:40 to 42. New King James Version. Okay? So, kung nahanap nyo na, sabay-sabay nyo basahin. 1, 2, 3, go! Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, you do not care that my sister has left me here alone. Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. So, thank you Lord for the word na ibinigay niya sa atin. So, dito tayo matututo. Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi in relation doon sa Ephesians chapter 3 na we know the surpassing greatness of the love of the Lord, diba? Na palagi nating sinasabi. And I believe that from January hanggang ngayon, talagang yung pag-saturate sa atin ng Panginoon tungkol doon sa grace ng Lord is talagang fixed. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 2, because of our faith, NLT to, Christ has brought us into the place of undeserved privilege. Yun yung grace ng Panginoon. Dahil sa faith na ibinigay sa atin ng Panginoon through Jesus Christ, napunta tayo doon sa grace ng Panginoon. Okay? Pero syempre, nung mga nakaraang month, I believe, sinare din ni Kuya Lester, na andun pa rin tayo we are standing talaga sa grace ng Panginoon. Pero di ba, pansin niyo, simula nung January hanggang nitong 5 months na hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga bagay na gusto nating habulin. Ini-struggle pa rin natin, hinahagal pa rin natin, na parang hindi pa rin yun yung parang nagiging priority natin. Okay? Pero, ang sabi nga doon is, napag-aralan natin, yes, andun tayo sa grace ng Panginoon, pero parang andun pa din tayo sa paghabol doon sa ibang mga bagay. At alam nyo ba na dito sa part na to na yung kay Martha, alam kong familiar na yung iba dito. Pero, ang ganda lang sinabi ng Lord dito na, nung situation na, si Mary daw nagsiserve kay Jesus. Si Martha pala nagsiserve kay Jesus. Hindi ba parang privilege yun para iserve si Jesus? Pagsilbihan siya. Pero anong sabi ni Jesus kay Martha? Sabi niya kay Martha, 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 you are worried and troubled about many things. Diba parang ganun din tayo ngayon? Diba? Yung iba, hindi lang sa isang part may hinahagal, hindi lang sa pera, hindi lang sa career, hindi lang sa health. Marami. Pero ang sabi ng Panginoon, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. At ang sinasabi natin dito is yung time ninyo na in-spend ninyo with the Lord. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kasi pag nag-spend kayo ng time with the Lord, sa devotion nyo man yan, sa quiet time nyo man yan, alam nyo bang yung, di ba encouragement natin pag nagde-devotion kayo, alamin nyo, arukin nyo yung pagmamahal ng Panginoon sa inyo, na talagang andun na kayo, you are standing in the grace of Panginoon, na hindi na kayo matatanggal doon. Pero, parang, ano tawag dito? Yung mag-spend tayo ng time doon. Pero, kahit na minsan nagagawa natin yon, paglabas natin doon sa devotion, tapos pag mabubombard pa rin tayo ng mga problema natin sa work, sa family, sa health, 'di ba? And then kinabukasan, okay, manin-neglect ulit natin yung time natin with the Lord. Pero ang sabi ng Panginoon dito, one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Ano ibig sabihin nun? Kung ano man the point is, kung ano man yung hinahagal nyo ngayon, alam nyo bang pag inuna nyo si Lord, okay, yung hinahabol nyo, sila ang maghahabol sa inyo. Okay? Okay?
Pero ano yan Pero ito ang twist. Ito ang twist. Alam nyo bang medyo cliche yan pagdating sa Christian life? Sino magsasabing parang cliche na yan sa Christian life? Ang dami narinig na ganyan. Unahin nyo ang Panginoon. Tapos pag inuna nyo ang Panginoon, ito hahabol. Pero paano yung application? Ano ba yung saang in a sense na dapat nating unahin ng Panginoon at bakit natin kailangang unahin ng Panginoon? Okay, yun yung secret na aalamin natin ngayong gabi. So, kung meron kayong mga Bibles, gusto ko din buksan ninyo Matthew 6, verse 31. Pakibukas ulit. New King James Version. Okay? New King James Version. Matthew 6, verse 31 hanggang 33. Okay? Oh, meron nang naka sa ulo pa. Oh, ready, go! Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ayan. Napansin nyo na yung sinasabi din dito ay related din doon sa mga inahagal natin. Diba? Sabi, do not worry about what we eat. Diba kasama din yan sinahagal natin, kaya nga tagtatrabaho kasi para may makain tayo eh. Tapos, what shall we drink? Diba? Kumbaga, necessity yan. At saka, ano yung susuotin natin? For all these things, the Gentiles seek. For all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Okay? Alam daw ng Panginoon na kailangan mo ng trabaho. At 'di ba? At nakita mo yung provision ng Panginoon, nakita natin yung provision ng Panginoon. It's a very good example na grace ng Panginoon yung kay Jofi. In-applyan niya yan last year. Tama ba? Sis? 'Di ba? Last year pa in-applyan, pero alam ng Lord na kailangan mag-reply yung school na yon ngayong June. Hindi nung May. Kasi alam ng Lord yun eh. Pero ang sabi ng Panginoon dito is unahin mo daw yung kingdom ng Panginoon and His righteousness. And all these things will be added unto you. Ito, syempre, si Ate Joby, alam niyo naman, talagang hindi mo na ito nag-work dahil merong, convention, salt and light, kung ano-ano pang mga pinagagawa, talagang nag-serve kay Lord. Okay? Pero minsan kasi, naging ministry, nagiging hindrance din kasi parang nagiging challenge din sa atin yung ministry, nagiging burden din minsan, which totoo naman yun. Pero ang gusto kong i-highlight dito is, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first daw the kingdom of God and His righteousness. At lahat daw ng yon, yung kailangan mo, yung mga needs mo, even yung sa karir mo, will be added unto you. Okay? Unahin mo lang daw ang kingdom ng Panginoon and His righteousness. Okay? At pa, sige. Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Buksan nyo Proverbs chapter 3, verse 13 to 16. Basahin natin. Proverbs chapter 3, verse 16 to 13 to 16. Okay? Proverbs chapter 3, verse 13 to 16. Okay? Ready? Okay na? Ready, go. Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding. For her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things they desire cannot compare with her. Length of days is in her right hand, in her left hand riches and honor. Okay, sige. Ang sabi daw dito, happy is the man who finds wisdom. Okay? Who finds wisdom and the man who gains understanding. Pero gusto kong i-relate ulit doon sa pinag-usapan natin kanina, yung tungkol sa verse 16. Sabi daw kay wisdom is, length of days is in her right hand. And then, in her left hand, ay riches and honor. Hindi ba related din kanina doon sa hinahagal natin, sinasabi dito sa Proverbs chapter 3, verse 16 na, length of days or sabihin natin good health. Yeah. Diba? At tapos ang sabi dito,
Sa right hand niya daw yun, okay? And then sa left hand daw, ano ang meron sa left hand? Riches And honor. O, sinong gusto ng riches and honor? Okay? Ulitin ko sinong gusto ng riches and honor? Amen. Amen. Hindi masamang mag-desire, pero yung love of riches and honor ang masama. Pero, ibig sabihin, biblical na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng riches and honor. Bakit? Bakit? Bakit tayo magkakaroon ng length of days and riches and honor? Kapag meron ka daw? Meron ka daw? Wisdom and understanding. Now, ito yung sinasabi ko kanina na itong part na ito is very close in my heart talaga kasi for how many years na talagang ito tinuro ng Panginoon. Talagang I believe na merong ginawa ang Lord din sa buhay ko, lalo sa family ko before. And until now, parang tinuturuan pa rin ako ng Lord to do these things. Okay? At i-prioritize ko ano yung sabi kanina ni Lord na, do the one thing. Diba? Ano yung one thing? Okay. Hindi, yung meron na nga daw one thing. Okay. Basta, ayun. But one thing is needed. And Martha's chosen the good part. Doon, i-explain natin. Ano ba yung pinili ni ni Mary? Yung nag-spend siya ng time sa feet ni Jesus at nakikinig siya kay Jesus. Nakikipag-converse siya kay Jesus. Nakikinig siya kung anong sinasabi ni Jesus. Nagkakaroon siya ng time with Jesus. Okay? So, ang ibig sabihin lang niyan, ang kailangan natin gawin is instead of ihagel natin yung mga hinahabol natin sa career, sa finances natin, sa health natin, ang unahin natin ihagel ay yung relationship natin sa Panginoon. At hindi necessarily technically yung parang yung kaya nating ibigay sa Lord, kundi yung enjoyin natin kung ano yung ibinibigay ng Lord sa atin na pagmamahal niya, which is doon nanggagaling sa Ephesians chapter 3 na alamin daw natin kung gaano kamahal ng Panginoon tayo. So, ibig sabihin, mag-spend time tayo doon sa part na hayaan natin ang Lord na ipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Nakakuha ninyo? Bakit? Okay, ang sabi kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Okay, sa Matthew. At ang sabi din sa Proverbs ay, when you have wisdom, ang nasa left hand daw niya nasa right hand niya ay riches and length of days. At ang nasa left hand daw ay riches and honor. Okay, punta ito. Last verse na, guys. Okay, last verse is 1 Corinthians chapter 1, verse 30. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Okay na? Nakita nyo na? 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Sige, pakibasa. But of me you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. Isa pa basahin nyo ulit. Intindihin nyo ulit. 1, 2, 3, go. But of me you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. Okay? But of Him, you are in Christ Jesus, who became, wisdom. Wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. Anong ibig sabihin nun? Di ba yun yung tinutukoy kanina sa Matthew chapter 3, seek first the kingdom of God and His righteousness. At ang sabi dito, si Jesus Christ daw yung naging righteousness para sa atin. Isik daw natin first yung righteousness. At sinabi dito na ang righteousness daw ay si Jesus. So unahin daw natin si Jesus. At yun yung sinasabi ni Jesus kanina, Mary has chosen the good part. Nag-spend siya ng time sa Panginoon. Yung love na ibinibigay ng Panginoon para kay Mary, tinatanggap ni Mary, nag-spend siya ng one thing na yun. At totoo nung sabi pa,
Si Jesus daw became for us wisdom from God. At anong sabi doon sa Proverbs? Na pag yung wisdom daw, okay, pag meron ka daw ng wisdom, meron ka daw ng right hand na length of days at meron ka daw ng left hand na riches and honor. Tama? For example, ganito ha, paano natin mas lalong i-interpret yan na maayos? Okay. Na bakit kailangan si Jesus yung titingnan natin at bakit natin masasabi na at ito yung hindi talagang cliche lang na unahin niyo ang Panginoon tas ganyan ang mangyayari. Na darating yan, hindi. Kasi ganito, ang sabi doon sa babasahin ko ulit yung sa Book of Proverbs. Sa Proverbs ay she is more precious than rubies and all things you may desire cannot compare with her. Naalala niyo yung isang song na related dito patungkol din kay Jesus. Length of days is in her right hand and in her left hand riches and honor. Okay? So sige, example. Gusto kong i-request si Micah at si Peng dito sa harap. Okay? Paul. Dito. Dali. Dito. Demo. Ang sabi di ba kanina, one thing is needed. And Mary has chosen that good part. Okay? For example, harap ka dito, Mike. Sarap ka kay Peng. Yan, harap ka kay Peng. Okay. Harap ka kay Peng, ha? Kunwari, si Micah, siya yung wisdom. Okay? Ako pala yung wisdom. Ay, hindi. Ano pala? Okay. Baliktad pala. Sige, baliktad. Dito ka pala, Mike, nakaharap. Yan. Kunwari si Micah yung wisdom. Okay? And then, si Peng ay tayo. Okay? At ano ang sabi ng Panginoon, unahin daw natin yung wisdom. Okay? At nakalimutan ko lang ang exact verse na yayakapin ka daw. Embrace wisdom, merong sinabi doon. Sa chapter 3 din, na wisdom will embrace you. O, ito example, sige. Mike, yakapin mo si Peng. Nang dalawang kamay. Okay? O, ito. Parang di naman mag-asawa. Oo. O, yung yakapin mo din, brother. Oo. Sabi niya kasi. Oo. Yung yakap na panglabas, hindi pang kwarto, ha? Ayan. Okay. Ito, pakinggan nyo, ha? Di ba tayo to, si Peng? Niyakap niya si Micah, si wisdom. At ang sabi ng Panginoon, ang wisdom daw, si Jesus ay naging wisdom para sa atin. At anong sabi? Si wisdom daw, sa right hand niya, meron siyang length of days. At sa left hand niya, meron siyang riches and honor. Okay? At sabi ng Panginoon, embrace wisdom. In all your understanding, get wisdom. Sabi yun sa Proverbs chapter 3 sa mga unang-unang verses. Pero tingnan nyo, dito sa part na to, nung niyakap ni Peng, si wisdom or si Micah, ang focus niya ay si wisdom. Hindi naman si riches and honor at hindi si health eh. Nakuha nyo? Pero, nung niyakap niya, yung riches and honor nandoon sa kanya. Yan yung sinasabi ng marami sa atin na even ng ibang preachers din na or narinig ko din before pero hindi ko masyadong paano bang hahabulin, hindi ko hahabulin to pero habulin din ako nito. Diyan yun sa mga verses na yun. At ang sabi ng Lord, Mary did the good part na it will not be taken away from her. At saka ito paano, pag ganyan ang ginawa natin, inuna nating mahalin si Jesus, okay na po? Mamaya nyo na ituloy? Okay na po? Mamaya nyo na ituloy? Makinig ka dapat. Oo. Hindi pa sinasabing tanggalin. Okay? So, ito, for the last part, di ba? Ito yung sobrang amazing sa grace ng Panginoon. Na pag talagang yung inuna natin, parang, andyan yan eh. Hindi naman natin sinasabing maling magkaroon ng desire sa career, maling magkaroon ng riches and honor, maling magkaroon ng magandang length of days, of health. Hindi naman masama yun eh.
Pero sana, wag sanang yun yung hinahabol natin. Hayaan nating yakapin natin si Jesus at hayaan natin yung mismong riches and honor, length of days, yan yung yayakap sa atin. Pero ang focus pa rin natin ay kay Jesus. At alam nyo bang pag nag-focus kayo kay Jesus, at nag-focus kayo sa pagmamahal ni Jesus para sa inyo, alam nyo bang kahit na sobrang dami ng trouble sa buhay natin, at pag secure tayo lalo sa pagmamahal ng Panginoon, meron tayong peace na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga, one thing is needful. Yung talagang mayakap natin, ma-embrace natin, ma-enjoy natin kung ano yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. At yun yung grace niya talaga. At ang galing, no? Na yung pagmamahal na yung grace ng Panginoon, hindi mo pinaghirapan yan, ibinigay niya yan sa'yo kahit hindi mo deserving yan. Ganyan kabuti ang Panginoon. Isa pa lang yan doon sa length, width, height na gustong ibigay sa'yo ng Panginoon pag inuna mong alamin kung ano talaga yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Diba? And ako personally talaga, kaya parang minsan kahit na nawawala ako sa devotion, nawawala ako sa focus din dahil sa sobrang dami ng trabaho, pero thank you Lord dahil yung grace niya talaga ay sobrang laki, sobrang lawak, na parang anytime pwede akong bumalik sa Panginoon. Na hindi ko kailangang magpa-bibo doon sa opisina. Hindi ko kailangan. Kaya nga parang, honestly dito nanggagaling yung principle ko sa buhay na binigay ng Panginoon, na hindi ko kailangang tumanggap ng kahit anong lagay. Para lang umangat ako sa karir ko. Para lang ako dumami yung pera sa akin. And to be honest, no, may 2017, meron nang naging offer. Nung mag-asawa kami, meron na din naging offer. Sinabi ko yun sa kanya. Pero sabi ko, anin ko yung pera? Diba? Anin ko yun? Ang kailangan ko lang si Lord, tapos si Lord nang bahalang mag-provide. And yun nga, yung sinasabi namin kanina sinasabi ni May kanina na, yung ginastos doon sa US, ito malaki naman talaga, pero unahin ko lang si Lord. Siya nang bahala talaga. Hindi namin yan, iisipin masyado. Kasi alam namin siya ang magpo-provide. At ito pa, alam namin na gusto ng Panginoon na mag-enjoy kami. Kasi alam din niya at gusto din namin na ang focus namin, yung pagmamahal namin, hindi doon sa running after the position, running after the monies, kundi running after doon sa will niya na ibigay na sa amin yung pagmamahal niya. I hope you get the point, guys. Na one thing is needful. At yung one thing na yun is when you focus yung magbigay kayo ng ng time to spend, na magkapag-spend time kayo at i-cherish niyo yung pagmamahal ng Panginoon para sa inyo. Huwag kayong mag-depend sa kung ano yung kaya niyong ibigay sa Panginoon during your devotion. During your devotion, ramdamin niyo ano yung ibinibigay na pagmamahal sa inyo ng Panginoon. Okay, yun yung pag-aralan. Ano ba yung gaano ba kalawak? Hindi yun. What will I do? Oo. Nakuha nyo? Okay, so I hope, medyo iba yung pinag-aralan natin ngayon, but I believe na this is the right time to share this sa inyo kasi I believe na gusto ng Panginoon na hindi lang magtuloy-tuloy tayo doon sa struggles natin, sa hagel natin, kundi talagang mag-burst out tayo doon sa pagmamahal niya. Pero, yun nga yung sabi ng kanta na, your goodness is running after me. Run to the Lord at dyan yung may experience na talaga yung blessing ng Panginoon hahabulin nyo. Yun yung kailangang habulin. One thing is needful. One thing is needful. Pakisabi sa inyong katabi, one thing is needful. Okay? Sige. So, ayun lang din. So, sige, pray tayo saglit. Lord, maraming salamat po for this time that you have given to us. Maraming salamat, Lord, for your word. And thank you, Lord, dahil alam po namin na, Lord, one thing is needful. We just need to spend and prioritize. So, give time, O Lord God, dito, Lord, sa pagmamahal na gusto niyo pong ibigay po para sa amin. And Lord, hayaan niyo po na whenever we spend time with you po, Panginoon, patuloy po naming maranasan, maramdaman, at pag-aralan po namin, Lord, gaano kalawak, kalalim, kataas, Panginoon, yung pagmamahal niyo po para sa amin. Alam namin, hindi namin yung kayang arakin, Lord, but
Maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin, gusto niyo pong iparamdam ito sa amin at gusto niyo pong ipaalam ito sa amin. And we believe po, Panginoon, na itong pagmamahal na ito, Lord God, ang magbibigay po sa amin ng pananampalataya to believe po, Panginoon, that you will really want us din po, Panginoon, to strive sa aming mga work, magkaroon kami ng good health po, Panginoon, umasenso po kami sa careers namin, maging maayos po yung finances po namin, maging maayos yung relationships po namin. Lord, maraming salamat po. And I pray, Lord, for this R&R team, Lord God, na patuloy niyo pong i-bless sila at nawa po, Panginoon, itong natutunan po namin ay i-share din po namin pagdating na panahon as we continue to apply this. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Thanks for tuning in to Redefining Us. May the gospel shape your heart, renew your mind, and transform your life. Kung ikaw ay na-bless sa episode na ito, feel free to share it with people you know. Stay rooted in His grace, and we'll see you next time. God bless you.